Mga idol, isang magandang gabi at kapagpalang araw po sa ating lahat. Gabi na nga po pala ngayon. Isang pagpalang gabi. Ito na po yung yung kasunod ng kwento ko, yung muling pagbangon ko sa aking pagkakaratay sa banig. Dahil sa aksidenteng naganap sa akin na hindi agad natukoy kung ano yung dahilan. Dahil binaliwala ko nga po, hindi ako nagpa-x-ray. Pagdating ng 4 na buwan, doon ako sinumpong yung pananakit ng aking spine at ang aking sa may kaliwang ribs. Uh, Dahil po yun ang napitikan ng manubela ng aking tricycle ng mga panahon na nangyari ang aksidente. So, yun nga po, ako po ay na-hospital sa Quirino Hospital. Halos po 1 buwan po kami doon ng aking may bahay. Wala pong ibang nagbabantay kundi siya lang. Wala pong kapalitan. Halos magdamag po siyang puyat. Araw-araw sa ginawa ng Diyos na pagbabantay sa akin. Dahil ako nga po ay nasa hospital, lagi pong masakit ang aking likod at tagiliran. Nasa emergency room po ako noon, yung mga panahon na yun. Bali 1 week po ako sa emergency room. Pagdating po na pag 9 days is nalipat na po ako sa room na solo lang ako sa room na pinaglipatan sa akin sa second floor sa Quirino. Lagi ako tinitingnan ng mga experts sa spine. Tinig nila yung CT scan ko, tapos yung MRI. Tinig nilang mabuti kung saan gagaling talaga yung pananakit ng aking likod at ng aking ribs. So, doon nga po nila na suri o napag-aralan na nung ako po ay i-x-ray na, doon po nila na kumpirma, nalaman nila, nakalihis na yung T8, T12, T9 sa aking spine, sa aking bandang likuran. So, yun nga po yung naging sanhi. At dahil po, ang sanhi po ng hindi ko paglalakad, naipit na po yung nerve sa aking spine. So, kaya po yun, unti-unti rin lumiliit yung paa ko. Unti-unti na pong lumiliit. Hindi na po makakilos ng maayos ang paa ko. Naka-steady na lang po na nakaunat at maliit na po yung binti ko. Wala na po siyang pakiramdam hanggang sa may aking puso. Mula paa hanggang puso, wala na pong pakiramdam yung aking paa. Kahit po kurutin, kahit po suntokin ko na nga po, hindi ko na nararamdaman yung halimbawa kurot o suntok. Yun nga po, umabot kami rin ng 1 buwan. Habang inoobserbahan po ako ng doktor, mag-1 buwan na po, sinabi niya po sa amin na ako po ay kailangan lumabas muna ng hospital para tuloy magpalakas ng resistensya. Naka-schedule po yung operasyon ko sa likod ko. Ako po ay lalagyan ng 2 rod. Tapos po 4 na screw sa spine. Ayun ang ilalagay nila, bakal. Ang halaga po ng bakal nasa 292,000. Parang ganun po yung pagkakaalam. Kaya nga po medyo nag-isip ako nun. So, wala naman po kayong mapagpunan ng pera noon. Dahil, siyempre, nakaratay po ako sa banig. Kumita man po ako ng kaunti nun at may naitabi rin. Nakarecover naman po yung kahit paano. Hanggang sa pagkain lang. O mga gastusin sa hospital. Sawa naman po ng Diyos, yung pong para pong nag-ano
ang anak ko po ay na bautismo sa Family Christian Fellowship. Muli pong parang sinadya po ng Panginoon na kami ay makita uli nila at ma-accept nila yung friend request ng aking may bahay, yung taong mga tumutulong po sa amin ngayon. Para pong siya po yung ginawa na daan o para matukoy po kami dahil po kami po ay nangangailangan ng tulong ng mga panahon na yun. Yun po talaga yung ng anak ko. Parang lumalabas po siyang ninang at ninong. Nasa ibang bansa po sila. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Malaki pong pasasalamat ko una-una sa Panginoon at sa kanila po na mag-asawa. Dahil hindi po sila nag-isip na kami po ay tulungan. Hanggang sa po kami ay binisita rito sa bahay, sila po ay umuwi rito sa Pilipinas, binisita po nila kami, at nakita po nila yung kalagayan namin, at pati po yung anak kong bedridden, yun po yung talagang tinutulungan nila sa financial assistance na ginagawa nilang pagtulong. Matagal rin po namin silang, matagal din po silang hindi namin nakita. Halos dekada po, nasa 2 dekada. Kaya 2024 po, yun po, doon po yung nag-umpisa na kami po ay makita nila at mabigyan ng support na tulong. Kaya po napakalaking salamat po namin na sila po yung ginawa ng Panginoon na instrumento para po kami ay matulungan dahil po sa aking kalagayan at kalagayan din po ng aking anak. Dahil po ako ay may sakit na, siyempre po yung suporta din sa anak ko na nakabedridden din, siyempre mahirapan po yung aking may bahay, ang aking asawa. So, sinadya po talaga ng Panginoon para sila po ay nakita namin o muling magkaroon ng komunikasyon para lang po kami ay tulungan. Kaya po napakalaking pasasalamat ko po sa kanila. Sila po yung ginawang instrumento. Parang sinadya po talaga ang pagkakataon. Dahil po ako ay bedridden din po yung aking anak. Wala na pong maghahanap buhay. Napakalaking tulong po. Sila po yung sumusuporta. Doon po rin po sa ibang mga kaibigan ko at yung engineer po ng aking kasama sa trabaho ng mga time na kami pa yung kasama sa trabaho. Malaki rin po pasasalamat ko. Siya rin po ay hindi nagsasabihin tumulong para sa akin sa mga pangailangan po namin. Lalo na po nung ako po ay MRI, siya po yung tumutulong po nung wala pong kapalit. At meron din pong kapitan na ang laki rin po ng pasasalamat ko. Ang kapitan po ex-kapitan po ng Barangay Palangoy, medyo may edad na rin po. Kasalukuyan po ako bedridden noon. Tumutulong po sila sa akin. Nakita ko pa rin naman po yung asawa niya. At yun po ay kinuha na rin po na sa Edo na. Kaya si Kapitan na lang po yung natira. Si Kapitan Rudy po. Laki po ng pasalamat ko sa kanya. Taga barangay pa lang yun dating ex-kapitan. Hindi po siya nag-atumuli sa akin po yung tumulong na wala pong kapalit. Kaya po napakalaki po ng pasalamat ko sa kanya. Respeto. Ngayon nga po hindi ko siya nagagalaw. So, medyo na rin po. Hirap na rin po maglakad kasi may edad na rin po.
Masyado rin po yata niyang dinamdam yung pagkawala po ng kanyang asawa. Yun po ay pinasasalamatan ko rin. At meron pa rin naman pong iba na nahihiraman namin ng pera. Hindi naman po nag-atubili na hindi po kayo pera. Talagang pinahihiraman po kami ng iba. So, yun nga po. Nung ako po ay makalabas ng hospital, nagpalakas po ako sa bahay dahil nga po i-schedule ako ng operasyon. Kaya nga po, yun, umuwi po ako. Hanggang sa po, hindi po tumigil yung aking asawa para po lagi niya pong hinipilot, umaga, gabi, inaasikaso po niya po sa araw-araw na ginawa ng Panginoon ay lagi po siya yung dyan, hinihilot po ako lagi. Tuwing umaga, gabi, sinaga niya po ako. At meron pa rin po kaming ginamit na isang aparato na lalo pong nagpalakas sa at nagbuhay po sa aking mga ugat-ugat sa aking mga paa hanggang sa lupon. Hinihilot din po ng Diyos ko aking lupon. So hanggang sa lagi pong ginagamit yung gadget na yun, isa po siyang laser. Ay pera po, ay pera. Ay papakita ko rin po sa inyo. So ayun na nga po, hindi pa ako nakarecover hanggang sa makatayo-tayo po ako, nagagabay po ako sa dingding. Hanggang sa paunti-unti po. Lagi pong pasasalamat namin, lalong-lalo na po sa Panginoon dahil ako po ay binigyan muli ng pagkakataon para po ako rin makapaglakad. Sa ngayon nga po, kahit kung medyo niya anak ito, ipapasalamat ako at nakakapaglakad po ako ng maayos. Yun lang muna po mga idol at sunod po ay ibabahagi ko po lahat-lahat at ipapakita ko rin po yung sinasabi kong gadget. Gadget po na laser na ginagamit po sa akin umaga, hapon po. Yun po, malaking tulong rin po yung nagawa namin. Yun po yung binili namin. Kahit po sa mga stroke, pwede po yung gamitin para makarecover ulit yung na-stroke, na-paralyze, makarecover po ng dahil po sa produktong yun na laser. Ako po muna po yung papaalam na mga kababayan, mga idol. So, sunod na lang po ulit at ibabahagi ko po lahat-lahat. Sana po ay huwag kayong magsawa na maibahagi ko sa inyo ang aking mga naging karanasan at pati like in follow na lang po ako po sana yung kikiusap sa inyo para makatulong na rin po kayo at para po sa ating anak na libre din. Siya po yung talagang doon po nakatutok ng aming attention. Mahal na mahal po namin ang aming anak. 29 years old na po siya. Salamat po mga idol at sa sunod po na lang ulit. Maraming salamat po. Bye-bye po. Ingat po kayo lahat.